Attorney, paano po ba namin titignan itong binitawang salita ni Vice President Sara Duterte, yung threat niya to assassinate the President? Pero kahapon may paglilinaw siya na parang sinasabi niya hindi daw actionable. May ganyan siyang sinabi. Tsaka parang hypothetical lang daw yan. Well, dahil seryoso yung kanyang mga panatag, siya mismo ang nagsabi na it is no joke. So, dapat suruin na mabuti. Kayong nasa media, kaming taong bayan, at yung mga nasa gobyerno, mga law enforcement and security forces ng gobyerno. Maganda naman na naglilinaw siya ngayon. Kaya lang, nung binitawan niya yung mga salitang yun, ay mukhang nakalimutan o nakalimutan niyang i-consider ang maaring legal implication. Siguro ngayon, nagbabacktrack siya ng konti. Yung sinasabi, una muna, sinasabi na parang pwede daw yan na parang, murder, I don't know, may mga ganong parang possible criminal charges. Pwede po ba yan? Natignan ng ganyan? Well, Oo. Ang pinag-aaralan siguro, tinitignan ngayon, will it amount great threat under the revised penal code, Article 282, or is it attempted murder? Or ang mas malinaw pa siguro dito ay yung violation of RA 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Sa aming mga abogado naman, ang mas malinaw dito na na-violate, maaaring na-violate, ay yung Canon 1. A lawyer shall uphold the Constitution, obey the laws of the land, and promote respect for laws and for legal processes, and to avoid yung foul language. So, yung dalawang ito, yung unethical conduct, ay doon maaring mas madaling managot siya kaysa doon sa mga posibleng criminal cases against her. Pwede rin kung agrabyado ang First Lady kasi may mga binitawan siyang akusasyon na mabibigat at malalalim against her. It's a public imputation of a wrongdoing or a crime. At kung malisyoso ito at hindi totoo, maaaring kasuhan siya ng First Lady ng libel. Yung balikan ko yung una yung binanggit, attorney, na parang yung sa inyong as a lawyer, no, yung parang ganun yung sa mga panuntunan niyo as a lawyer. Pwede bang may mag-file ng disbarment case din sa kanya? Well, any citizen can file a charge for unethical conduct against her. Pwede rin, kahit walang mag-complain, under the rules, yung Supreme Court motu proprio by itself can investigate. Pwede rin yung Integrated Bar of the Philippines as an organization may investigate kahit walang complainant. Okay. Yung isa pa naman, siguro, I don't know kung political matter naman, will this lead, if ever, to impeachment? Kasi merong, di ba may reasons for impeachment, halimbawa, culpable violation of Constitution, yung mga ganyan, di ba? Graft and corruption, betrayal of public trust. Nakikita nyo pwedeng mauwi sa ganyan? Well, you're correct. The operative word pagdating sa impeachment is it is political. So, but the Constitution also mentions yung mga example ng mga serious offenses dahil nabanggit mo na basihan ng impeachment. So it now depends upon the House of Representatives kung sa tingin nila yung kanyang pinagsasabi at pinagdagawa ay would amount to an impeachable offense. Pag ganun ang mangyayari at may resolution na ipafile sa sino mang kongresista at ito ay kakatigan ng majority, they will file the articles of impeachment at ang mag-hearing sa kanya yung Senado with the Chief Justice as presiding officer. Pero going back lang, attorney, doon sa pinagmulan nitong issue, yung kinukontra kasi nila yung possible transfer dapat, no? Yung order na i-transfer doon sa correctional for women. Contempt lang po ito eh. So parang may basis sinabi, di ba yung doon sa paliwanag ng House, sinabi nila na pag-usapan yan na ilipat siya
na may order to transfer. It was a unanimous decision by the committee. Pwede po bang gawin yon kung, di ba, parang wala pa naman siyang kaso or hindi pa naman siya convicted, na dun siya ipalipat sa correctional facility? But ang paglipat ko naman sa kanya, I suppose, is not because convicted siya. Kasi dapat ulinaw natin na yung congressional hearings, yung mga witnesses, mga resource persons, hindi naman sila akusado. They're not criminal suspects. They're not under criminal investigation. In aid of legislation lang ito. So ngayon, kung ayaw mong sumagot o balibaliktad o kasinungaling ang sasagot mo, that will amount to contemptuous conduct. So it's only a contempt penalty. At hindi naman pagkulong ito dahil may krimen ka. So yung House o yung Congress, Senate or House, meron silang detention quarters just in case merong ma-cite in contempt. At yan, usually, dun sa kanilang premises. Kasi nga, the logic is, madaling mag-attend yung detained contemptuous witness kung may mga hearing. Now, kung high security risk, merong lulusob, merong mag-rally, o kaya hindi nila, sa tingin nila, yung kanilang security facilities is not enough or it's not safe enough for the resource person under present circumstances, pwede naman nilang i-request na dun sa mas secure na facility siya ilagay muna. So I think it is in this context na nagdesisyon ng House na doon siya ilagay. Muna. Oo, kasi nga siguro nalaman nila darating yung Vice President at magka-camp up. Actually, nandun sa statement nila na this decision na na parang ipa-prioritize din nga daw kasi yung health and safety. Pero ibig sabihin, kumbaga sa kahit anong lugar, kung kunyari wherever which government parang facility nila i-decide, pwede po nilang gawin yun. So in this case, they decided nung una na ipadala sa Women's Correctional Facility. Pwede naman kung ano sa tingin nila. Of course, they will take the advice of their security officers at kausapin din kung saan siya madadala, maproprotectionan niyo ba yan. So, these are things that tinitignan nila. Now, if anybody complains about it, the proper way is you go to the courts and question it, di ba? Hindi yung magmumura ka o kaya lulusog ka na lang at kakampo ka na lang doon o kaya mag-aakusan na kung ano-ano, diba? So, meron silang karapatan to question if they feel sobra na o walang kabase-basehan yung kanilang ginawa. But the proper venue is to the courts of law. So, at yung grave abuse of discretion kasi hindi lang naman yung nagkamali ng desisyon o kaya malabo yung basehan. Ang grave abuse of discretion that the courts can stop is yung walang kabase-basehan. Illogical, pang-aapi lang yan. So, in this particular case kasi, jurisprudence and the law and the Constitution is clear na meron namang poder ang Kongreso o Senado to deal with their witnesses and their resource persons. Attorney, itong ulitin ko lang yung parang stress ko lang yung binanggit, yung parang sort of pagbawi ni VP Sara doon sa binanggit niya kasi sinabi niya na parang hypothetical lang ito. Sinabi niya, talking about doing it is not actionable. So, pwede pa ba siyang habulin doon sa nauna niyang pahayag? Or how do you, the statement itself? Yung una niyang statement. It is for our prosecutors and investigators to determine the detalye. Pero binitawan niya na ito. Of course, abogado din siya. Siguro, pinagplanuhan nila yan. Bago niya sinabi yung meron na akong kinontrata na papatay sa Pangulo, sa First Lady, Speaker of the House, at pumayag na ito, bago yan, ang sabi niya, kung ako ay mamamatay. Or ako ay papatayin in that context or something bad happens to me o madidisgrasya ako, meron akong kinontatang papatay sa tatlong ito. So, yun ang sinasabi. So, ngayon, pinabalikan niya yon na mga conditional naman ito. But then again,
But then again, the investigators and the prosecutors have to examine kung ganun ba talaga o meron na talaga siyang nabunyag lang niya. Kasi pag ganun, merong mangongontrata ka ng papatay sa 3 tao at pumayag na, there is already an active agreement at baka makulog na at limited state yan. At kung papatay ka ng tao with premeditation, tinano mo, nangontrata ka na. Di ba murder yan? So it's now for our justice officials to determine and assess does it amount to attempted stage of a possible crime. Yung sa unethical conduct, either as a lawyer or as a public official, kita-kita naman natin. It is very public at viral pa yung video niya at pinag-uusapan ng lahat. So it remains to be seen. Si First Lady naman, siya naman yung maaring offended dun sa sinabi niyan siya ang pasimuno ng pagbibigay, pagbabribe at tinuruan pa daw siya. Aba, seryoso ang allegation niya. Kung hindi totoo, maaring kasuhan siya ng libel. Yung uli na lang, attorney, yung sinasabi nyo na possible cases, no, binanggit nyo na parang the prosecutors or the Department of Justice can look into it. Yung immunity po ba niya as Vice President, may hanggang saan po ba ito? Well, wala ko namang clear provision ng Constitution na immune from suit ang Vice President. At wala pa tayong jurisprudence yan. But my thoughts on the matter is that only the President is immune from suit. Because ang wisdom nga niyan, dahil Chief Executive siya, marami siyang ginagawa at talagang crucial na nakafocus siya sa trabaho bilang Commander-in-Chief, Chief Executive ng ating gobyerno, habang nakaupo siya, hindi muna siya pwedeng kasuhan. After that, pwede na. Yung Vice President, spare tire lang naman siya eh. So, walang ganun na logic at wala ding nakalagay sa Constitution na immune from suit siya. So, pwede siyang kasuhan kahit Vice President siyang nakaupo. Okay. Maraming po salamat sa inyong insights kay Attorney Domingo Cayosa, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines.